Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, may resibo. Nako, Marcoleta tinapos na si Abante. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, hindi lahat ng tao ay kaya mong mapaniwala sa mga palabas at tila kasinungalingan nyo. Dahil sawa at gising na ang taong bayan sa lahat ng mga kabulastugan na ginawa nyo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Mayor Basti Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Mga resibo ng flood control sa Davao City tila laking sampal umano sa pagbumukha ni Benny Abante na siyang ipinakita naman mismo ng taong bayan sa Davao City at leakage video na tinatago di umano ni Benny Abante umaalingasaw na sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila sampal di umano sa pagmumukha ni Benny Abante nang ipinakita mismo ng taong bayan ang resibo ng flood control sa Davao City. Ayon pa sa naturang video, mangang-mangha ang taong bayan sa ipinagmamalaki ng isa sa mga flood control sa Davao City. Isa lamang ito sa flood control project sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Ganito kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa. Nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng maraming Pilipino, particular na ng mga Davaoeños. Isa pa sa hinangaan ng taong bayan, ang Davao Phase 1 Ikulan segment na talagang makikita mo ang kahabaan ng flood control na napakakapal ng semento, hindi tinipid, napakatibay at napakaganda. Talagang masasabi mo na ang mga pondo para sa proyekto na ito ay talagang nagamit ng tama at napunta rito at hindi tinipid at kinurakot. Ang proyekto na ito sa Mindanao ay isang typical flood control project sa Davao City. Matibay, makapal, hindi tinipid at napakahusay ng pagkaplano at pagkakagawa. At ang parteng itaas nito ay ginawa na pwedeng pasyalan, pahingahan at pwedeng lakaran ng taong bayan kahit anumang oras dahil may street light na solar panel. Sinadya ng aming team na hanapin at i-post ito dahil may isang miyembro raw di umano sa 20th Congress na putak kahit hindi naman binoto ng taong bayan at tila nagtatanong at nang hamon pa na ayon pa sa kanya ay nasaan raw ang mga flood control sa Davao City at gusto niya raw itong paimbestigahan. Dapat ba siyang tawaging congressman kung hindi siya nanalo? Nilinaw ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na lahat ng proyekto sa kanyang distrito ay maayos na naipatupad at kumpleto, lalo na ang mga flood control project nung panahon ng administrasyon ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng hamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante kay Mayor Basti Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Ayon kay Paulo, maayos ang implementasyon ng lahat ng pondo at proyekto. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala ding mga ghost project dito, aniya. Dagdag pa niya, humiling siya ng opisyal na datos at halaga ng mga proyekto sa DPWH District at Regional Offices upang maibigay kay Abante. Kung gusto niya talagang malaman ang eksaktong datos, iniutos ko na magbigay ng opisyal na impormasyon ang DPWH District at Regional Offices, ani Paulo. Mariin ding sinabi na bawat Davaoeño ay pwede ring humingi ng datos mula sa DPWH. Tila So yan mga kababayan, yan po, sampal po sa pagmumukha ni Representative Abante itong flood control project ng Davao City mga kababayan.
Hinahanapan nyo pa. Kayo naman, eto ka mga kababayan, si Abante po mga karibin natin, walang alam sa Davao. Kaya tanong na lang ng tanong. Pero, ang mga Pilipino alam na alam kung anong nangyari dyan sa Maynila. Especially kay Abante, hindi naman siya nanalo eh. Appointed by the COMELEC nga lang ang tawag sa kanya. Siya po ay appointed by the COMELEC. Eto mga kababayan, share ko lang po ito no, bago natin ipagpatuloy yung video. Kasi eto, yan, President Bongbong Marcos Jr. Okay? Ito po ang balita. Sabi po dito, 52 minutes ago mula po sa Philippine Star. Sabi po, Marcos ready to consider sensible flood advice from Duterte. Nako. Ito po ang content. Ito po yung report. President Marcos is ready to consider sensible suggestion from the Dutertes to address flooding in the country, but the past administration must explain it's over 13,000 flood 13,000 flood control project. Ayon po yan sa Malacanang mga kababayan. Ayan po ay kabuuan na. Tama nga no, pero ang problema dito mga kababayan, no, kitang-kita naman po ang 13,000 flood control project na yan, di ba? At maybe na-audit na po yan ng COA. So ano pang gustong-gusto niyo lang sisihin yung mga Duterte dito sa flood control project na ito no? Sabi nga po dito ng ating mga kababayan, no, blame game nga no. Kanino ba under ang DPWH? Di ba sa presidente? So ibig sabihin alam niya ang mga nangyayari, corruption at ghost project. Top negotiator. Tama kayo, top. Pero ay nako. Sabi, wag na kasi trahidor ka kasi. Wag na raw wag na maghingi ng suggestion mahina kasi advisor niya, puro pera lang, target jackpot Tama, sa loto na lang kayo mag-focus nako po. Sangkatutak na plunder cases are waving against PBBM pagbaba sa pwesto. Pwede, di ba? Kasi nga tama itong sinasabi dito ni Berlito Ablin, no, na sangkatutak na plunder cases ang naghihintay kay President Bongbong Marcos Jr. Dapat lang kasi bakit? Kailangan niya managot because of the command responsibility, di ba? Kaya nga si former President Duterte nandun ngayon sa dahig because of the so-called command responsibility. Inako niya po yung responsibilidad mga kababayan ng kanyang mga tauhan. Kaya dapat ganun ka rin, President Bongbong Marcos Jr. Akuin mo po ang mga kapalpakang ginagawa ng inyong mga tauhan sa administrasyon mo. Magsama-sama kayong lahat. After po ng term ninyo, no, magsama-sama kayong lahat na taga DPWH at iba pang mga involved dito po sa flood control project na ito. Kasi hindi po biro ang trilyon. Hindi po ang biro ang trilyon na winawaldas ninyo. Sabi po dito sa report, 13,000, okay? 13,000 flood control project po ang nagawa ng Duterte administration, okay? 13,000 mga kababayan. Pero ang utang ng dating administrasyon, mas malala ang utang ng administrasyong ito kaysa po sa nakarang administrasyong iyon, di ba? Marami, bukod po sa 13,000 flood control project, mayroon pa pong build mga kababayan, no? Mga seaport, airport, pinatayo, tulay, bridges, mga kababayan, no? Napakarami pong mga project ni former President Duterte. At sinasabi nila 13,000 flood control project. Pero may pandemic pa noon mga kababayan at ang utang ng Pilipinas sa loob po ng 6 na taon ay umaabot lang po ng correct me if I'm wrong 16 point something trillion. Okay? I mean 6 point something trillion mga kababayan. Paki-correct na lang po kung mali mga kababayan. Pero isa lang po ang masasabi ko. Mas malaki, doble-doble po ang paglobo ng utang ng administrasyong ito
kesa po sa administrasyon ni former President Duterte. Ngayon walang pandemic ha. O yan mga kabayan, ngayon walang pandemic ha. Ito, panoorin na po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Hinikayat din si Abante na huwag ikumpara ang baha sa Davao at tiniyak na bawat piso ng pondo ay naipatupad ng tama. Kung may baha man dito, humuhupa din agad, hindi tulad ng swimming pool nyo sa lugar nyo. Dagdag niya, hindi rin nakalimutan ang kontrobersya kay Abante tungkol sa kanyang posisyon sa Kongreso. Dapat bang tawagin siyang congressman kung hindi siya nanalo sa boto sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat tawagin, hindi congressman. At alam ko na busog kayo ng mga makabayan black para sa inyong talent fee bilang silapdogs sa inyong amo sa Congress. Maaari rin ninyong i-account iyon para sa transparency, aniya Paulo. Sa huli, iginiit ni Paulo na imbis na question ninyo ang development projects na pinakikinabangan ng mga Dabawenyo, mas makabubuti siguro kay Abante na sagutin ang kanyang sarili questionabling posisyon sa Kongreso. Well, dagdag pahayag pa ng apo ni Duterte na si Lance Duterte, Benny Abante. Nandito ang ebidensya ng mga project ni Kong Pulong sa DPWH Davao City District Engineering Office na implemented at completed. Matibay, di kalidad at walang gumuho. Maraming proyekto pa ang ginawa at pilit na tinatapos pero ginigipit at ayaw bigyan ng pondo. Kung nakaranas man ng pagbaha ang syudad namin, mabilis lang humupa at di umaabot hanggang leeg. Malinis ang tubig baha, walang lumalangoy na basura. Mga Dabawenyos ang magpapatunay, di ang isang kagaya mo. Bago ka dumaldal, ipaliwanag mo muna na natalo ka nung eleksyon pero nakapwesto ka pa rin. Mahiya ka naman sa mga taong bumoto sa kalaban mo at mas pinili siya kaysa sayo. Unquote. Samantala, narito ang leakage audio na di umano'y tinatago ni Benny Abante na muling umaalingasaw sa publiko. Naayon pa sa leakage audio ay nabisto si Benny Abante na takot raw makabalik ang mga Duterte dahil magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng pangbabatikos sa mga Duterte ay nangunguna pa rin ang Vice President na si Sara Duterte. Naayon pa sa kanya na baka raw makabalik ang mga Duterte at baka raw mabalikan sa nito. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano Buti naman umamin ka, nayari ka. Ha? Kapag naging presidente po si BP Sara, yari talaga kayong mga nayuta kayo. Ha? kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in Politics nga, pero parang pinipersonal naman ninyo. Yung politika kasi mga kabayan, di ba? Parang season-season lang yan. Pero eto halos hindi na ito seasonal. Ha? Parang normal na lang sa inyo. Ha? Ito na ang new normal. Bagong Pilipinas nga no? Bagong Pilipinas, kailangan tirahin ng tirahin, siraan ng siraan ang mga Duterte. No? in attacking the Vice President. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. At sa akin, talagang gusto ko mag-spokes hour ngayon. Kasi kahapon, nagsalita itong si Abante na kinakailangan daw ay tingnan ni Mayor Baste Duterte ang mga proyekto ni Congressman Pulong Duterte sa syudad ng Davao. At ang parang pinapasabi o sinasabi ni Abante ay marami daw ang anomalya sa mga proyektong yan. Well, sumagot man po si Mayor Pulong dyan. At ang sabi nga niya ay lahat ng kanyang mga proyekto ay fully accounted for, walang ghost project.
At bagamat hindi ko rin natigil ang problema sa pagbaha sa Davao City, lahat naman po ng proyekto para sa flood control ay natapos. No? At bagamat bumabaha pa rin, mabilis naman na bumaba ang tubig, no? Pag bumabaha sa Davao City. Pero kinwestiyon din ni Congressman na Pulong, ano bang karapatan ni Abante magsalita? Hindi naman siya nanalo ng isang eleksyon. Alam niyo, Yan na nga mga kaubayan. No? Wala talaga kahit saan mo tingnan, Abante, magsalita ka man na magsalita, walang effect. Yung mga sasabihin mo kasi hindi ka nga nanalo. In the very first place, hindi ka nanalo. You are just appointed by the COMELEC. No? At buti yung leak audio na yan, buti na lang at buti talaga at umamin ka talaga, Abante, na nanganganib ka pag nanalo po si Vice President Sara Duterte in the 2028 national election. At talagang mananalo rin naman. Sisiguraduhin po natin yan, mga kabayan, tayong taong bayan po ang boboto. Na siguraduhin po natin manalo talaga si VP Sara para eto. Sa bagay, I think ito naiisip po rin, hindi naman siguro papatulan ni pag naging presidente na po si VP Sara, I think hindi naman po niya papatulan itong si Abante. Bakit, mga kabayan? Sino po ba ang uunahin ni VP Sara? Si Abante o ang taong bayan? Alam naman po natin ang prinsipyo ng Duterte. Taong bayan muna bago kung ano man mga personal na mga interest na yan, di ba? Well, anyway mga karabinada, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.